Pinangalanan din po, nabanggit din doon yung mga co-perpetrators na nauna na rin naman natin na nabasa doon sa lesser redacted na DCC na inilabas po ng International Criminal Court. Nariyan nga po sina Senator Bongo, sina Senator Bato de la Rosa, Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Vicente Danao, sina Cascolan na namayapa na po, dating PNP Chief Oscar Albayalde, si Dante Giran na dating NBI Director at si Isidro La Peña ng PIDEA. Napakinggan ko po yan lahat kayo. In fact, may notes ako, no, mga kapatid. At dun sa presentation na yan, sinabi sa mga perpetrators, Senator Bato, nung time ng mayoralty, nung mayor pa si... Yes. Davao pa. Nung Davao Si pa. FPRRD. Bato, sabi word, ito yung phrase na ginamit nung lawyer. Help develop Tokhang and implemented it. Tapos si La Peña naman po, parang sinasabi po noong lawyer kanina, hindi po ito wordings namin, yung replication order na from Davao, kailangan ma-replicate to nationwide or blueprint national. yung sa Davao. Yes po. Yung mga, so sinabi rin ng papel nila, sino yung iba? Yung iba mga karamihan. Cascolan, sila Aguirre, Danao. Yun. Ang medyo hindi ko masyado, gusto ko pang i-rewind bakit parang matipid yung sagot pagdating kay Attorney Aguirre. Hindi ko alam kung ano yung from Davao going to Manila or sabay Manila lang. Basta sinabi lang na siya ay kasama. Pero hindi pa fully explain ko ano yung role. Yeah. So aabangan natin yun. Kasi nga sinasabi po nila, ito naman po ay confirmation of charges hearing, may mga revelasyon na sasabihin, pero hindi pa po complete story. Okay, so ito ay para lang masabi do sa mga hurado na itutuloy ba natin o hindi yung trial. Pero sabi nga ni Attorney Conti kanina, mukhang tuloy. Based dun sa mga presentation. Sa presentation. Although di pa natin narinig yung defense team. Pero sabi nga niya, mukhang meron na siyang mga ini-expect na dati naman ay narinig na and mas konti yung evidence nila. So again, bilang doon pagtatahi doon sa pinakita na sinabi ni Mase na parang ng mga co-perpetrators ng mga litrato po kayo na pinakita rin po doon sa talaga sa ICC kanina, no? Generally, aside from yung mga specific roles nila, ang common sa kanila, they all know the common plan doon sa operasyon and that they all agreed to do it. So, yun yung sinabi po noong prosec po yan kanina. Pero hindi lang yun pati yung Matrix lumabas kanina, the targets. Yes. Targets may na mga mga X. X's. At saka maganda mga kapatid, para mas ma-decipher ninyo, mas maunawaan ninyo yung kumbaga paano ko ba sasabihin, organizational chart, hindi naman, structures. Structure ang ginamit, Meron yes. pong ginawa na kumbaga graphic sa 1PH Facebook page para makita po ninyo kung ito yung targets po ito Yung sinasabi ko na high value targets na kumbaga kasama dun sa kanilang Tokhang program. Pero ito po, kung gusto nyo ring maunawaan yung role nung bawat isa na co-perpetrators na sinasabi po ng ICC, merong nakalagay doon sa 1PH Facebook page na kung paano yung order, yung sequence na mula pinakataas si dating Pangulong Duterte yung nagbibigay ng utos, tapos makikita ninyo yung flow ng directives doon sa mga iba pang bahagi ng executive department. Halimbawa, yung kay Senator Bongo, kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nasa ilalim po kasi ng DOJ yung NBI. Kaya kasama rin po doon si Giran. So parang mas ma-visualize ninyo paano ba nangyayari, saan nanggagaling yung utos. Ayan po yung pinapakita namin sa inyong screen. Parang process flow chart yan. So, pwede nyo pong tingnan yan. Again, ito po ay mga presentasyon from the prosecution panel. Yung pong sa defense sa Friday, sa Thursday pa po natin malalaman kung paano nila i-explain yung kaso. No? Pero ito prosec pa lang po ito at base yan sa schedule of the confirmation of charge sa hearing po. So, mabuti pakinggan natin yung ilang highlights nung pagpapaliwanag kanina.
that the subject is, quote, PMP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan, Project Double Barrel. You see it's signed by Ronald M. De La Rosa, Philippine National Police, the PNP. And notably, one insider witness explained the significance of the use of this word, neutralize, in this command memorandum. And the witness stated as follows, quote, they used the word neutralize to emphasize the kill order of President Duterte, because that is the promise of President Duterte even before the campaign. Okay, so yan po ang ilan sa highlights ng proceedings kanina.